Okay guys, ayan, magandang gabi sa inyong lahat and welcome back dito sa panibago nating video dito sa ating channel. So ngayong araw na ito ay magkukwento tayo guys nitong ating expansion na ginawa dito sa ating farm. No? Meron po tayo mga bagong dating na mga manok at ikukwento ko sa inyo yung proseso na ginawa natin para magkaroon tayo ng panibagong expansion na katulad nito. So, ayan, wag na natin patagalin at ang lahat ng yan ay pagkwentuhan na natin after lang ng maikling intro. Okay guys, so ayan, magandang araw sa inyong lahat. So dito sa episode natin ito, ikukwento ko sa inyo yung ating panibagong additional na 576 heads. Kung saan ay makikita ninyo dito sa ating video na to ay overtime yung ating mga cages. So umorder tayo ng 12 cages para dito sa ating mga bagong RTL chicken. So kung kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating mga video, meron na po tayong 1,100 heads na available dito sa ating farm na nandoon po sa mga nauna nating mga videos. So dahil po sa demand at sa patuloy nating paghahangad na lumaki yung ating poultry, ay tayo po ay nagkaroon ng plano na expansion. So dito po ay gawa na yung ating mga expansion, yung ating mga cages. So yung ating pong mga manggagawa nag-overtime sila kagabi kasi kailangan matapos dahil ngayon pong araw na ito ang dating ng ating mga manok. So dito ang si Ate Charlotte po, yung ating katulong dito sa ating farm, ay nag-spray na po siya ng disinfectant. Ito na po yung Zonrox na ini-spray natin sa bawat mga cages at sa sahig po ng ating flooring. So sa lahat po ng mga nagtatanong, ang atin pong ginamit na housing dito, yun po luma nating piggery. Kinonvert lang po natin yan at atin pong ginawang ganito, pinagkasya po natin yung 12 cages. Balit 4 na row po yan. May dalawa po dun sa kaliwang bahagi ng video. Tapos ito pong 2 row na ito ang dito po sa kabilang side na ito. So bali, lahat po yan tigta 3 cages bawat row. So ibig sabihin po 12 cages. So yan po ang ginagawa natin, dinidisinfect po natin at nire-ready natin para sa pagdating po ng ating mga manok. So napaka-importante po niyan na atin pong i-disinfect yung ating mga cages bago po natin kargahan ng mga manok. So around 7-8 o'clock po ng umaga, ang ating pong mga manok ay dumating na. Ang atin pong in-order ay decalb white at yan po ay 16 weeks na. So dumating po sila ng maaga. Maganda po ang naging biyahe ng mga nag-deliver sa atin kasi madaling araw po sila umalis ng Tarlac papunta po ng Mindoro. So dahil gabi po sila nagbiyahe, mas maganda yan dahil hindi masyado stress ang mga manok, hindi naiinitan, hindi na-dehydrate at maaga po sila nag-deliver ng mga manok na yan. So like I said, 576 po ang in-order natin. At lahat po ng crates na yan ay naglalagay, may laman po yung mga RTL chicken. So, ang mga manok na in-order po natin ay nagkakaedad ng 16 weeks old. So, initial po na timbang ng mga yan ay nasa around 800 grams o 0.8 kilo hanggang sa mga 1.1 kilos. At yan po yung tamang timbang ng inyo pong mga RTL chicken na 16 weeks. Kapag kaya yan po ay mas maliliit at mas magaan,
siguraduhin po ninyo na 16 weeks sila, kasi yung iba po ay naghahalo ng maliliit at yan po ay mga nasa around 600 grams lang. So yan, sila po ay sakay na naman ng tricycle para kumuha ng atin pong mga RTL chicken doon sa truck nila sa labasan lang, no? So ang atin pong farm ay medyo malayo-layo sa kalsada, pero may tricycle po tayong ginagamit para po ating may transport yung mga manok mula doon sa labasan. So yan, pabalik na po sila. May dala silang another batch ng mga manok dito sa mga crates na ito. Napakaganda nung kanilang pagta-transport kasi nasa mga crates ang mga manok, hindi masyado mahirap mag-transport. So yan, pinagtulong-tulungan na dito at mabilis lang sila nakapag sakay ng mga manok sa atin pong mga cages. So ayan, mapapansin po ninyo, kinakarga na at naikarga na po yung iba na mga manok. So pinapasok po, bawat cage po ay meron tayong 4 na mga RTL. Ang capacity po ng mga manok, 12 cages po yan, kaya meron po tayong 576 heads na mga RTL ngayon dito sa ating third batch ng ating mga manok. So yun guys, katulad ng sinasabi ko kanina, napakahalaga ng preparation pagka kayo po ay umu-order at bumibili ng ganitong mga RTL chicken. So bago dumating ang inyong mga manok ay dapat ay handa na lahat. So na-testing nyo na yung inyong mga automatic feeders, na-disinfect nyo na yung inyong mga cages, at meron na po kayong mga nakalagay na mga inumin o multivitamins dun sa inyong mga automatic drinkers. Tapos may ready na din po kayong mga feeds na inyong ipapakain sa atin pong mga pullets, no? So mahalaga po na ipini-prepare nyo na yan, dahil kung hindi pa po naka-prepare yan, magkakaroon po tayo ng kaunting delay, no? So dapat ang atin pong mga manok na nilagay po sa mga cages na to ay pagpapahingahin muna natin ng mga 30 minutes bago po natin painumin. So after 30 minutes, painumin natin sila ng mga inumin na masagana sa electrolytes, no? So mahalaga na meron silang mga energy, no, maibalik yung mga nawalang electrolytes sa kanila during transport, no? So bigyan natin sila ng Vitamin Pro o kaya ay King's Vita Plus o kahit na anong inumin na makapagbibigay sa kanila ng energy. Pwede din po na tubig at asukal para na sa ganun ay manumbalik ang kanilang mga lakas at sigla na nawala during sa biyahe. Ayan, so yan po yung ating dapat ginagawa. Okay? So yan, so dito po sa stage na to, binibilang na po bawat isang cages para malaman kung kumpleto yung bawat cages para hindi sila magkaroon ng discrepancy when it comes to numbers. So dito na rin po yung chance natin guys na i-examine, tingnan ang bawat isang mga manok kung meron silang mga sakit, no? Makikita natin dito visual inspection na kung meron yung mga manok natin na mga sakit o mga sipon. So mahalaga na makita natin yan, na sa ganon ay agad-agad natin na ma-prevent, no? So yan, dito ay nagsisimula pa lang maglagay, pero actually dun sa naunang clip ay halos tapos na sila. Okay, so yan. Okay guys, so pagkatapos natin silang mapainom na after 30 minutes na makapagpahinga sila, painumin natin sila ng mga na may electrolytes. Tapos pagkatapos ng kalahating oras na makainom sila, pwede na po natin silang pakainin, no? So pakainin natin sila ng
pullet developer o yung grower na tinatawag. So kami po dito sa farm, ang ginagawa namin ay pinapakain muna uli namin sila ng grower up to 7 days. No? So sa ganitong paraan, hindi nabibigla yung ating mga manok na makakain nila ay layer feeds na agad. So transition muna po tayo. 1 week, 7 sacks, no? Ang atin po ipapakain para sa ganon ay mas hindi manibago yung ating mga manok. So after nila makakain ng pullet developer o kaya ay yung grower, saka natin sila papakainin ng layers. No? So magkakaroon tayo ng mixing o gradual transition ng pakain kapag po tayo magpapalit na ng pakain from grower to layers. No? So yan, mahalaga po na meron tayong ganong program kasi para hindi manibago ang ating mga manok at hindi tayo mamatayan ng manok. Ayan. So kami po ay sa pa-6 na araw nagsisimula na kami mag-mixing, pa-7, pa-8, pa-9 at pa-10 ay kami na po ay naka 100% layer na pag 10 days na. So lahat ay kakainin na ng layers at magsisimula na po silang mangitlog niyan pag mga nasa around 17 weeks na sila o 18 weeks na. So mahalaga po yon na magkaroon ng ganong klaseng program para hindi po manibago ang ating mga manok. Isa pa po na dapat natin tandaan, pagkarating po ng ating mga manok sa unang gabi nila ay paiilawan po natin sila ng magdamag. Ayan, so sa ganon ay maging familiar po sila sa kanilang environment at masanay na sila na ito na ang kanilang bagong tahanan, ang kanilang bagong tirahan. So mahalaga po yan na mapamilyar sila sa lugar, makita nila yung mga pagkain na kailangan pa nilang kainin kasi pagod-pagod pa yung ating mga manok sa unang mga oras, mga araw ng kanilang pagdating sa ating farm. So yan po isa sa mahalaga na i-observe natin. So pagkatapos po nun ay di syempre kinabukasan po at sa mga susunod na mga araw sa succeeding days hanggang maging 20 weeks na ang ating mga pullet, hindi muna po tayo nagpapailaw. So bakit po? Dahil para po maiwasan natin yung tinatawag na pag-iitlog ng hindi pa mature. Yung pag-itlog na hindi pa develop masyado yung ating mga manok. So kailangan natin na nasa tamang edad ang ating mga manok bago sila mangitlog. So kapag po tayo nagpailaw na agad, pagdating pa lang ay nagpapailaw na tayo ng 16 hours, yan po ay isa sa mga nagiging sanhi ng prolapse. Dahil sa prolapse ay marami tayong magiging mortality. So kung may iwasan po natin magpailaw sa loob ng 4 na linggo ay iwasan po natin para sa ganon ay hindi maging in danger yung ating mga manok. Sayang naman po kung mamamatayan tayo. So dito ay nilalagyan na natin ng rice hull yung mga ilalim ng kulungan para sa ganon ay mas madali na siyang linisin kapag meron na silang madaming ipot. Kasi didikit po yung ipot sa rice hull. May iwasan natin yung pagbaho, may iwasan natin yung pagdami ng langaw, at saka may iwasan natin yung pagsingaw ng ammonia na maaaring maging makaapekto sa respiratory conditions ng ating mga manok. So yun, ito din yung araw ng opportunity natin para maisa-isa nating tingnan ang ating mga manok kung ito nga ba ay healthy o kung ito ay may sipon. At kung meron man ay sigurado tayo na maagapan natin agad-agad ang mga karamdaman ng ating mga bagong mga manok. So ocular visit lang natin agad, eyeball natin yung mga manok natin kung sila ba ay may sakit o wala, o may sinisipon ba o wala, o may matamlayin ba o wala, para sa ganon maagapan agad natin
ang kanilang magiging sakit. Ayan. So pagkatapos niyan ay syempre tayo ay nagbibigay ng bacterial flushing pagkadating nila mula sa mga poultry na pinanggalingan nila. So first 3 days sila na papainumin sa umaga ng antibiotics at sa hapon naman ay papainumin ng multivitamins, no, para maging malakas ang kanilang katawan. Bakit tayo nagbabacterial flushing? Para sa ganon ay kung meron mang mga namumuong sakit sa kanila ay ma-flush out na agad natin sila at mabigyan agad sila ng mabisang protection para na sa ganon ay hindi sila manghina, hindi sila mamatay. At sayang naman po ang ating pinahunan kung mamamatayan tayo ng manok sa ganitong stage, no, hindi pa nangingitlog, mamamatayan agad. Ito yung isa sa mga nakakalungkot isipin. Pero guys, wag nating kalilimutan kasama sa negosyong ito yung tinatawag nating mortality. Okay, so guys, magkano naman ang gastos sa lahat ng atin pong ginastos dito? So unang-una guys, wala tayong pinatayong housing dahil meron na tayong housing na nakalagay diyan, yung ating lumang piggery. So ang atin pong pinagawa lamang dyan ay cages at saka ang binayaran natin ay yung mga manok, no? So kumpletohin po natin yung ating mga expenses. So unang-una, meron tayong binayarang 90,000 sa cages. Ikalawa, may binayaran tayong 236,160 pesos sa atin pong mga manok. So yan po yung ating investment sa atin pong manok at sa atin pong mga cages, no? So hindi tayo nagbayad ng pagpapagawa ng building, kaya menos gastos na po tayo. So idagdag din natin diyan yung ating expenses sa atin pong unang mga feeds, no, at mga disinfectant na ginamit. So yan ay 476 ay mukhang kailangan natin diyan ng 7 sakong feeds para nang tayo ay makapagkaroon ng pakain bago mag-transition. So kaya ang ating gastos sa feeds ay nasa around 9,000 pesos para dun sa 7 sakong pullet developer. So pagkatapos niyan guys, after a week, pwede na tayong magpakain ng layers, no? Dire-diretso na yan hanggang sa mangitlog na ang ating mga manok, hanggang sa ikal na yan, layer na lang ipapakain natin. So guys, ayan, so, sana sa video na ito ay meron kayong kahit kaunting napulot at yung mga gustong mag-alaga o mag-extend ng kanilang mga poultry at naghahanap kayo ng video at procedure kung paano gagawin, ay parang ganito yung ating magandang gawin. Ito po ay amin lamang experience, sinishare namin sa inyo, and hopefully ito po ay makatulong. So yun lang guys, maraming salamat, God bless, and see you all sa susunod na video. Bye bye.